May I encourage the young people of the church to please Tinatawagan ang mga kabataan ng simbahan na makinig sa mga counsel na ibinigay ni Pangulong Packer. Napakaganda na mamuhay ngayon na makinig sa mga at sa payo ni Pangulong Monson bilang totoo at buhay na propeta ngayon sa pagpapahayag ng mga bagong templo ngayon sa buong mundo. Pinakita ni President Monson kung paano ang simbahan ay aking si Moses na isa sa mga pinakadakilang propeta na kilala sa mundo na pinalaki ng anak na babae ni Pharaoh at ginugol ang unang 40 taon ng kanyang buhay sa maharlikang palasyo ng Ehipto. Makalipas ang mga taon, sa tuktok ng isang malayong bundok, malayo sa karingalan at kariktan ng makapangyarihang Ehipto, si Moises ay tumayo sa harapan ng Diyos at nakipag-usap sa kanya ng harapan tulad ng isang taong nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Sa pag-uusap na iyon, ipinakita ng Diyos kay Moses ang gawa ng kanyang mga kamay. Tinulutan siya masulyapan ang kanyang gawain at kaluwalhatian. Nang matapos ang pangitain, nalugmok si Moises sa lupa sa loob ng maraming oras. Nang manumbalik ang kanyang lakas, natanto niya na may isang bagay sa buong panahon niya sa palasyo ni Faraon na hindi niya naisip noon. Aking nalaman, sabi niya, na ang tao ay walang kabuluhan. Kapag mas marami tayong natututuhan tungkol sa sansinukob, mas naunawaan natin, kahit bagya lamang ang nalalaman ni Moises. Ang sansinukob ay napakalawak, napakahiwaga at napakaringal kaya hindi ito arok ng isipan ng tao. Mga daigdig at di mabilang aking nilalang. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ang mga kahangahangang bagay na makikita sa kalangitan sa gabi ay isang magandang patotoo sa katotohanan yan. May ilang mga bagay na lubos na nagpamangha sa akin habang nasa himpapawid ako sa kadiliman ng gabi patawid sa mga karagatan at kontinente at patingin sa labas ng bintana sa walang hanggang kariktan ng bilyong-bilyong bituin. Sinikap ng mga astronomo na bilangin ang mga bituin sa sansinukob. Kinalkulan ng isang grupo ng mga siyentipiko na ang bilang ng mga bituin na abot tanaw ng ating mga teleskopyo ay 10 beses ang dami kaysa lahat ng butil ng buhangin sa mga dalampasigan at disyerto sa buong mundo. Ang konklusyong ito ay may kapansin-pansing pagkatulad sa pahayag ng sinaunang propetang si Enoch. Kung mabibilang ng tao ang maliliit na bahagi ng mundo o milyong-milyong mundo na tulad nito, ito ay hindi magiging simula sa bilang ng inyong mga nilikha. Kapag inisip natin ang kalakhan ng likha ng Diyos, madaling maunawaan kung bakit pinayuhan ng dakilang si Haring Benjamin ang kanyang mga tao na laging panatilihin sa inyong alaala ang kadakilaan ng Diyos at ang inyong sariling kawalang kabuluhan. Bagaman ang tao ay walang kabuluhan, nanggigilalas ako at namangha nang maisip ko na ang kalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. At habang minamasdan natin ang lawak ng sansinukob at sinasabing, ano ang halaga ng tao kung iahambing sa kaluwalhatian ng paglikha? Sinabi mismo ng Diyos na tayo ang dahilan kaya niya nilikha ang sansinukob. Ang kanyang gawain at kaluwalhatian. Ang layunin para sa napakagandang sansinukob na ito ay iligtas at dakilain ang sangkatauhan. Sa madaling salita, ang pagiging malawak ng kawalang hanggan, ang mga kaluwalhatian at hiwaga ng walang katapusang kalawakan at panahon ay inilikha para sa kapakinabangan ng mga pangkaraniwang taong tulad natin. Nilikha ng Ama sa langit ang sansinukob upang maabot natin ang ating potensyal bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Ito ang kabalintunaan ng tao. Kung ihahambing sa Diyos, ang tao ay walang kabuluhan. Subalit,
tayo ang pinakamahalaga sa Diyos. Kapag inihambing sa walang hanggang paglikha, tayo ay tila walang kabuluhan. Ngunit may munting apoy na walang hanggan na nag-aalab sa ating kalooban. Tayo ay pinangakuan ng kadakilaan na di kayang maunawaan, mga daigdig na walang hanggan na abot kamay natin. At matinding hangarin ng Diyos na tulungan tayo na makamtan ito. Alam ng tusong manlilinlang na isa sa mga epektibo niyang paraan para mailigaw ang mga anak ng Diyos ay gamitin ang kahinaan ng tao. Sa ilan, ginagamit niya ang palalo nilang pag-uugali o udyakan silang magmataas at maniwala na sila lang ang mahalaga at mahusay. Sinasabi niya sa kanila na hindi sila pangkaraniwang tao at nang dahil sa kanilang kakayahan, pagkamaharlika o katayuan sa lipunan, sila ay mas mahusay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil dito, pinaniniwala niya sila na hindi sila sakop ng mga patakaran ng sinumang tao at hindi dapat abalahin ang mga problema ng iba. Sinasabing gusto ni Abraham Lincoln ang tulang ito. O bakit kailangan magmataas ang espiritu ng tao tulad ng isang bumubulusok na bulalakaw nang mabilis mapawing kaulapan ng pagkidlat ng pagdaluyong ng alon, tayo ay pumapanaw at inihihimlay sa libingan. Naunawaan ng mga disipulo ni Jesucristo na kung iahambing sa kawalang hanggan, ang ating mortal na buhay ay maikling sandali lamang sa kawalang hanggan. Alam nila na ang tunay na kabuluhan ng tao ay hindi gaanong pinahalagahan ng daigdig. Alam nila na maaari ninyong makamit ang yaman sa buong mundo, ngunit hindi nito mababayaran ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos. Ang mga nagmamana ng kaharian ng Diyos ay yaong mga naging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagkumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig. Ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Nauunawaan ng mga disipulo na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ang isa pang paraan ng panlilinlang ni Satanas ay papanghinain ang ating loob. Tinatangka niyang pagtuunan natin ang kawalang kabuluhan ng ating sarili hanggang sa mag-alinlangan na tayo sa kahalagahan natin. Sinasabi niya sa atin na napakalit natin para mapansin ng iba na tayo ay nakakalimutan na lalo na ng Diyos. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang personal na karanasan na maaring makatulong sa iba na nakadaramang sila ay walang kabuluhan, naglilimutan o nag-iisa. Maraming taon na nakaraan, dumalo ako sa pagsasanay ng mga piloto sa United States Air Force. Malayo ako sa tahanan namin. Ako isang bata pang sundalo, mga taga West Germany. Isinilang sa Czechoslovakia na lumaki sa East Germany at hirap na hirap akong magsalita ng Ingles. Sakay ako ng eroplano. Nakaupo katabi ng isang pasahero na matataas magsalita ng wika ng mga taga-timog. Hindi ko gaanong maunawaan ang sinasabi niya. Talagang pinag-isipan ko pa kung mali ang naiturong wika sa akin. Nangamba ako nang maisip kong kailangan kong makipagkompetensya para sa pinakaasam na mataas na posisyon sa training ng mga piloto sa mga estudyanteng Ingles ang katutubong wika. Nang dumating ako sa airbase sa maliit na bayan ng Big Spring, Texas, hinanap at natagpuan ko ang branch ng mga banal sa mga huling araw na nagpupulong sa paupahang mga silid doon mismo sa airbase. Ang mga miyembro ay kasalukuy nagtatayo ng isang maliit na meeting house na magiging permanenteng lugar para sa simbahan. Noong panahong iyon, ang mga miyembro
ang halos gumagawa sa mga bagong gusali. Araw-araw akong dumadalo sa training ng mga piloto at nag-aaral mabuti sa abot ng makakaya ko at ginugugol ang halos libre kong oras sa paggawa ng bagong meeting house. Doon ay nalaman ko na ang 2x4 ay hindi sayaw, kundi sukat ng isang pirasong kahoy. Nalaman ko rin kung paano mag-ingit upang hindi matamaan ang aking hinlalaki kapag nagpupukpok ng pako. Marami akong ginugol na oras sa pagtatrabaho sa meeting house kung kaya't ang branch president na nagkataong isa sa aming mga flight instructor ay nag-alala sa akin at sinasabing dapat sigurong mas gugulin ko ang aking oras sa pag-aaral. Ang mga kaibigan ko at kapwa-estudyanteng piloto ay may aktibidad din sa kanilang libreng oras, bagaman masasabi kong ilan sa aktibidad na iyon ay hindi ayon sa polyeto ngayon na para sa lakas ng mga kabataan. Sa ganang akin, masaya akong aktibong makibahagi sa maliit na West Texas branch na ito. Ginagamit ang natutuhan kong bagong kasanayan sa pagkakarpintero at humusay sa pagsasalita ng Ingles habang ginagampanan ko ang aking tungkuling magturo sa Elders Quorum at Sunday School. Sa panahon iyon, ang Big Spring, sa kabila ng pangalan nito, ay isang maliit, walang kahalagahan at di kilalang lugar. At kadalasan, gayon din ang nadarama ko. Walang kahalagahan, di kilala, at lagi nag-iisa. Kahit ganito, ni minsan ay hindi ko inisip na nalimutan ako ng Panginoon o kung matatagpuan ba niya ako roon. Alam ko na hindi mahalaga sa Ama sa Langit kung saan ako naroon, kung ano antas ko sa aming pilot training class, o kung ano ang katungkulan ko sa simbahan. Ang mahalaga sa Kanya ay ginagawa ko ang lahat na makakaya ko, na mahal ko Siya at handa kong tulungan ang mga tao sa aking paligid. Alam ko na kung gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, magiging maayos ang lahat. At naging maayos nga ang lahat. Hindi mahalaga sa Panginoon kung nagtatrabaho tayo sa mga gusaling yari sa marmol o yari sa kahoy. Alam niya kung saan tayo naroon, gaano man kaaba ang ating kalagayan, gagamitin niya sa kanyang sariling pamamaraan at para sa kanyang banal na mga layunin ang mga taong nagmamahal sa kanya. Alam ng Diyos na ang ilan sa pinakamabubuting tao na nabuhay sa mundong ito ay yaong hindi makikita sa mga talaan ng kasaysayan. Sila ang mapapalad, mapagkubabang mga tao na sinusunod ang halimbawa ng tagapagligtas at ginugugol ang mga araw ng kanilang buhay sa paggawa ng mabuti. Isang mag-asawa, mga magulang ng kaibigan ko, ang naging mabuting halimbawa ng alituntuning ito para sa akin. Ang ama ay nagtatrabaho sa paggawaan ng bakal sa yuta. Tuwing tanghalian, kukunin niya ang kanyang mga banal na kasulatan o isang magasin ng simbahan at babasahin ito. Nang makita ito ng ibang mga trabador, kinutya siya ng mga ito at binatikos ang kanyang pinaniwalan. Sa tuwing gagawin nila ito, kinakausap niya sila na may kabaitan at katatagan. Hindi siya nagalit o nabalisa dahil sa kawalang paggalang nila. Makalipas ang mga taon, isa sa mga mapanglait ang nagkasakit na malubha. Bago siya namatay, hiniling niya na magsalita sa kanyang burol ang mapagkumbabang lalaking ito na ginawa naman niya. Ang tapat na miyembrong ito ng simbahan ay hindi kilala sa lipunan o mayaman, ngunit lubos niyang naimpluwensyahan ang lahat na nakakakilala sa kanya. Namatay siya sa aksidente nang huminto siya para tulungan ang isang katrabaho na hindi makaalis sa niebe. Sa loob ng isang taon, ang kanyang naiwang asawa ay kailangang operahan sa utak. Dahil dito, hindi na siya nakalakad. Gayunman, gusto ng mga tao magpunta sa kanya dahil nakikinig siya sa kanila. Nakakaalala siya, nagmamalasakit siya. Kahit hindi makasaluat, tanda niya mga numero sa telepono ng kanyang mga anak at apo. Buong pagmamahal niyang naalala ang mga petsa ng kaarawan at anibersaryo. Ang mga bisita sa kanya ay umuuwing mas maganda ang pananaw sa buhay. Dama nila ang kanyang pagmamahal.
Alam nilang nagmamalasakit siya. Hindi siya kailanman nagreklamo, ngunit ginugol ang kanyang panahon sa pagtulong sa iba. Sinabi ng isa niyang kaibigan na ang babaeng ito ay isa sa ilang taong kilala niya na tunay na halimbawa ng pagmamahal at buhay ni Hesukristo. Ang mag-asawang ito ang maaari sanang una magsabi na hindi sila ganoong mahalaga sa mundo, ngunit lubhang kakaiba ang gamit ng panukat ng Panginoon sa mundo. Kilala niya ang tapat na mag-asawang ito. Mahal niya ang mga ito. Ang kanilang mga ginawa ay buhay na patotoo ng kanilang malakas na pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, maaring totoo na walang kabuluhan ang tao kumpara sa kalakhan ng sansinukob. May panahong maaring madama natin na wala tayong kahalagahan, di pinapansin, nag-iisa o nakalimutan. Ngunit laging alalahanin, mahalaga kayo sa Kanya. Kung pag-aalinlanganan ninyo iyan, isaisip ang apat na banal na alituntuning ito. Una, mahal ng Diyos ang mapagkumbaba at maamo sapagkat sila ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Pangalawa, ipinagkakatiwala ng Panginoon ang kabuuan ng Ebanghelyo upang maihayag na may hina at ng mga pangkaraniwang mga tao sa mga dulo ng daigdig. Pinili niya ang mahihinang bagay ng sanlibutan upang magsilabas at buwagin ang mga makapangyarihan at ang malalakas at ilagay sa kahihiyan ang mga bagay na malalakas. Pangatlo, saan man kayo manirahan, gaano man kaaba ang inyong kalagayan, hamak man ang inyong trabaho, limitado man ang inyong mga kakayahan, simple man ang kaanyuan, o di mataas ang katungkulan sa simbahan, hindi kayo nalilimutan ng inyong Ama sa langit. Mahal niya kayo. Alam niya na mapagkumbaba ang inyong puso at nagmamalasakit at nagpakita kayo ng kabitan. Taglayin ang mga ito, bumubuo ito ng walang hanggang patotoo ng inyong tapat na pagsunod at pananampalataya. Ang pang-apat at huli, mangyaring unawain na ang nakikita ninyo at nararanasan ngayon ay hindi ang naroroon sa kawalang hanggan. Hindi kayo mag-iisa, malulungkot, masasaktan o panghinaan ng loob magpakailanman. Tapat na ipinangako sa atin ng Diyos na hindi niya kalilimutan at tatalikdan ang mga nagmamahal sa Kanya. Umasa at manalig sa pangakong iyan. Matutunang mahalin ang inyong Ama sa langit at maging disipulo sa salita at gawa. Makatitiyak kayo na kung magtitiis lamang kayo, mananalig sa Kanya, at mananatiling tapat sa pagsunod sa mga utos, mararanasan ninyo balang araw ang mga pangakong ipinahayag kay Apostol Pablo. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid, ang pinakapangyarihang katauhan sa sansinukob ay ang Ama ng inyong espiritu. Kilala niya kayo, ganap ang pagmamahal niya sa inyo. Hindi lamang kayo itinuturong ng Diyos bilang isang mortal na tao sa isang maliit na planeta na mabubuhay sa maikling panahon. Itinuturing niya kayo na Kanyang anak. Itinuturing niya kayo na isang nilalang na may kakayahan at nilayong maging gayon. Gusto niyang malaman ninyo na kayo ay mahalaga sa Kanya. Nawa ay manalig tayo, magtiwala at pagbutihin ang ating buhay nang sa gayon ay maunawaan natin ang ating tunay na walang hanggang kahalagahan at potensyal. Naway maging karapat-dapat tayo sa natatanging pagpapala ng ating Ama sa langit na inilaan para sa atin ang aking danalangin sa pangalan ng Kanyang anak, maging si Hesukristo. Amen.